Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, napakarami na talaga ang nagtitinda online. At dahil nga nauso na ang online, dumarami na rin ang kaso ng mga krimen na pinapatay ng mga online seller, maging ang simpleng pagtitinda sa kalye ay nagiging dahilan na nga rin ng krimen. Tunghayan natin ang kaso ng dalawang babae sa Indonesia kung saan sila pinatay dahil sila ay nagtitinda. Ang unang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Ria Snoriani o tawaging nating Rhea, 30 years old. Sa Sumatra, Indonesia, ipinanganak si Rhea at siya ay panganay sa 4 na magkakapatid. Para makatulong sa kanyang mga magulang, nagsa-sideline si Rhea sa pagtitinda ng iba't ibang mga produkto habang siya ay nag-aaral. Masipag, madiskarte at matalino. Ganyan ilarawan si Rhea ng kanyang mga magulang. Matapos makagraduate ni Rhea ng kolehiyo, agad siyang naghanap ng trabaho. Naging isang sales attendant si Rhea sa isang mall. Pero makalipas lamang ay ang ilang buwan, nag-resign na rin sa trabaho si Rhea. Ang nasa isip kasi ni Rhea, mas gusto niyang magtayo ng kanyang sariling negosyo kaysa magtrabaho. Nag-ipon na lamang si Rhea ng sapat na pera para magsilbing puhunan sa kanyang negosyo. At naging isang online seller nga si Rhea. Sa kanyang Facebook account, nagpo-post si Rhea ng kanyang mga tinda. Halos lahat yata ay kanyang itinitinda. Pinopost niya ang mga kurtina, laruan, cabinet at iba pa. Minsan naman ay nagtitinda rin si Rhea ng prutas, manok at iba pang mga pagkain. Taong 2012 nang nakilala ni Rhea ang lalaki na si Putra Armega o tawaging nating Pablo, 36 years old na isang truck driver. Tulad ni Rhea, masipag si Pablo, kaya hindi katakataka na agad silang nagkasundong dalawa. Hindi nagtagal, nabuntis si Rhea ni Pablo kaya nagdesisyon na silang magpakasal. Nabiyayaan nga ng isang anak na babae sina Rhea at Pablo. Pagkatapos ng kanyang pagbubuntis, bumalik agad sa pag-online selling si Rhea. Sa pagkakataon na ito, mas marami na siyang tinda. At para na din mabawasan ang gastos, bumili si Rhea ng isang puting motor na ginagamit niyang pan-deliver para sa kanyang mga order. Madalas ay si Pablo ang nagdi-deliver ng mga tinda sa buyers. Pero may pagkakataon din naman na si Rhea na mismo ang nagde-deliver ng mga produkto. May mga pagkakataon na hindi pwede si Pablo na mag-deliver ng mga paninda ni Rhea. Dahil nga siya ay may trabaho din. Kaya naman kumuha ang mag-asawa ng isang tauhan. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Wito Alawi o tawaging nating Ted, 26 years old. Si Ted ay kanalang naging trabahador at ang humahalili kay Pablo sa tuwing may delivery o pipick upin ng mga paninda si Rhea. Sa tuwing may transaksyon din si Rhea, nakikita umano ni Ted ang perang nakukuha ng babae. Nung una, maayos naman ang pagtatrabaho ni Ted kina Pablo at Rhea. Subalit kalaunan, nalulong na nga sa online sugal si Ted. Umabot na nga sa punto na nangungutang na siya sa mag-asawa para lang ipangsugal. Ilang beses napahiram ni Rhea at Pablo ng pera si Ted. Subalit kung minsan, nahihindian na mag-asawa si Ted kapag uutang ito. At dito na unti-unting nagtanim ng sama ng loob si Ted sa kanyang mga amo. Pero hindi naman tumigil ang lalaki sa pagsusugal. At dahil na din sa kanyang adiksyon, kinain si Ted ng inggit sa mag-asawa. Naisip ni Ted na nakawan si Rhea at Pablo para magkaroon siya ng pera pang sugal. July 16, 2024 nang inutusan ni Rhea si Ted na mag-deliver ng mga paninda sa kanilang mga suki. Pero ang perang binayad ng mga customers ni Rhea ay hindi ibinigay ni Ted kay Rhea. Bagkus, sinabi ni Ted kay Rhea na kinabukasan na lang daw magbabayad ang mga suki nila dahil gusto daw ng mga ito na kay Rhea magbayad. Agad namang naniwala si Rhea sa sinabi ni Ted. At ang pera nga na ninakaw ni Ted ay agad niyang ipinangsugal. Makalipas lamang ang ilang oras na ubos na nga ang 10,000 pesos na ninakaw ni Ted mula sa kanyang mga amo. Subalit hindi pa doon nakontento si Ted. Gusto niyang makabawi at manalo sa sugal.
kaya isang plano ang kanyang binuo. Inisip ni Ted na kapag nalaman ni Rhea at Pablo ang kanyang ginawa, sigurado siya na ipapakulong siya ng mga ito. At para nga unahan na ang mag-asawa, nagplano si Ted na nakawin ang buong kaha ng mag-asawa na tinatago ni Rhea. Kukunin niya ang pera na ito mula sa kaha at saka tatakas at magpapakalayo-layo. July 17, 2024 ng umaga, sabay kumain si Rhea at Pablo kasama ang kanilang anak. Pagkatapos ay umalis na para magtrabaho si Pablo at hinatid sa eskwelahan ang kanilang anak. Si Rhea naman ay naghahanda na para umalis at mag-deliver ng kanilang mga paninda. Nang mga oras na iyon, hindi na dumating si Ted sa trabaho. Pero ang hindi alam ni Rhea, inaantay lamang pala siya ni Ted na umalis. Nang sa gayon nga ay makuha ni Ted ang pera na mag-asawa sa kaha. Sa huling larawan na pinost ni Rhea, makikita ang kanyang ngiti sakay ng puting motor at dala ang napakaraming paninda. Walang mag-aakala na iyon na pala ang magiging huling larawan ni Rhea. Nang nakaalis na si Rhea, agad na pinasok ni Ted ang bahay ni Rhea at Pablo. Wala pang ilang minuto, natagpuan na agad ng lalaki ang taguan ng pera na mag-asawa. Subalit habang sinisimot ni Teddy ang pera, biglang dumating si Rhea. Huling-huli ni Rhea na ninanakawan siya ng kanyang empleyado. Sa takot at pagkabigla ni Ted, sinugod niya si Rhea at sinaktan ito. Natumba si Rhea pero imbis na tulungan, muling sinaktan ni Ted ang babae. Habang walang malay si Rhea, isang masamang plano din ang pumasok sa isip ni Ted. Pinagsamantalahan ni Ted si Rhea bago tuluyang kumuha ng kutsilyo at saka sinaksak ang babae hanggang sa ito ay mamatay. Matapos iyon, doon na nga napagtanto ni Ted ang kanyang ginawa kay Rhea. At para itago ang nangyaring krimen, inilagay ni Ted ang labi ni Rhea sa isang malaking sako. Maya-maya pa, umalis na si Ted sa bahay ni Rhea at isinakay ang sako sa mismong motor na ginagamit nilang pandeliver. At dahil na sanay ang mga kapitbahay ni Rhea na lagi silang may dalang sako na laman ay paninda, walang naghinala kay Ted nang lumabas siya sa bahay ni Rhea na may dalang malaking sako. Nagmaneho palayo si Ted hanggang sa narating niya ang isang taniman ng mais. Iniwan ni Ted ang motor sa gitna ng talahiban kasama ang labi ni Rhea. Pagkatapos ay agad namang tumakas si Ted. Sa kabuuan, halos 34,000 pesos ang ninakaw na pera ni Ted kina Rhea at Pablo. Samantala, nakauwi naman ng bahay ang anak ni Rhea matapos siyang sunduin ng kamag-anak nila. Laking pagtataka ng bata na wala doon sa bahay ang kanyang nanay. Bandang 6:00 naman ng gabi nang nakauwi na si Pablo sa kanilang bahay. Sinabi ng bata sa kanyang tatay na si Pablo na hindi pa umuwi ang kanyang nanay na si Rhea. Agad namang nabahala si Pablo sa sinabi ng anak. Agad niyang tinawagan ang cellphone ng asawa subalit nakapatay na ito. Pagkatapos ay tinawagan ni Pablo ang lahat ng kamag-anak ni Rhea para itanong kung alam nila kung nasaan si Rhea. Pero wala ni isa sa mga tinawagan ni Pablo ang nakakaalam kung nasaan ang kanyang asawa. Sunod naman na pinuntahan ni Pablo ang isang tindahan ng damit na supplier ni Rhea. Sinabi ng may-ari ng tindahan na hindi nagpunta doon si Rhea. At dito na nagsimulang maghinala si Pablo. Lumipas na ang gabi ngunit hindi pa din umuwi si Rhea. Kaya naman pinapunta na ni Pablo ang pamilya ni Rhea para sabay-sabay silang maghanap kinaumagahan. July 18, 2024 ng umaga, sinimulan nilang hanapin si Rhea. Pinuntahan ni na Pablo at ng kamag-anak ni Rhea ang lahat ng lugar na maaaring puntahan ni Rhea. Pero sila ay nabigo na mahanap si Rhea. Hapon ng araw na iyon, isang balita ang yumanig kina Pablo at sa kanilang pamilya. Nabalitaan nila na isang residente malapit sa taniman na mais ang nakakita sa isang abandonadong puting motor. Agad na kinabahan si Pablo dahil ang nakitang motor ay kapareho ng motor nila ni Rhea. At agad naman niyang pinuntahan ang maisan. Ang residente na nakakita sa motor ay agad na tumawag ng mga pulis dahil sa kahina-hinalang sako na nakapatong sa motor.
Pagdating ng mga pulis, sinilip nga nila ang loob ng sako. Dito na nga nila nakumpirma ang labi ng isang babae ang laman ng sako. Nang dumating si Pablo, marami na ang mga pulis sa lugar. Ipinakita ng mga pulis kay Pablo ang laman ng sako. At dito na nga tumambad kay Pablo ang wala ng buhay na asawang si Rhea. Halos maglupasay nga kaiiyak si Pablo nang nakita na patay na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Isa lamang naman ang nasa isip na Pablo na gagawa ng ganong kadumal-dumal na krimen sa kanyang asawa. Sinabi ni Pablo sa mga pulis na nawawala ang tauhan nila na si Ted. Malaki ang problemang pinansyal ni Ted kaya naniniwala si Pablo na pera ang motibo ng krimen. Hinanap ng mga pulis si Ted subalit sila ay nabigo. Dumaan pa ang ilang linggo pero walang naging usad ang kaso. Hanggang sa ng September 4, nadakip ng mga pulis si Ted. Nahuli nila ang lalaki dahil sinubukan niyang ibenta ang cellphone ni Rhea na hindi niya nabuksan sa harap ng tindera. Sa pagkakaaresto kay Ted, inamin niya ang pagpatay kay Rhea. Ayon kay Ted, wala siyang balak na patayin si Rhea at tanging pagnanakaw lamang ang kanyang pakay. Subalit nanlaban daw umano si Rhea kaya nauwi sa krimen ang lahat. Kinasuhan si Ted ng theft at murder at ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso ni Ted at wala pang final na hatol ang lumalabas. Kapag napatunayang guilty si Ted, maaari siyang makulong habang buhay o hindi kaya ay hatulan ng bitay sa Indonesia. Para sa pangalawang babae sa ating kwento ngayon, siya ay kinilalang si Nia Crinea Sari o tawagin nating Nika, 19 years old. Nagmula sa isang probinsya sa West Sumatra ang pamilya ni Nika. Bunso siya sa 5 magkakapatid at siya lamang ang nag-aaral noon. Ang nanay ni Nika ay tindera ng iba't ibang mga produkto. Minsan din ipinupost ni Nika sa kanyang social media account ang mga tinda ng kanyang nanay. At para makatulong, kapag walang pasok, mas pinipili ni Nika na mag-alok sa kalye ng kanilang paninda. Inilalagay ni Nika ang mga produkto na ito sa isang bilao na kanyang inilalagay sa kanyang ulo. May pagkakataon din si Nika na inuutusan siya ng kanyang nanay na mag-deliver sa kanilang mga customers. Mabait, palakaibigan, masipag at madalas lang nasa bahay. Ganyan ilarawan si Nika ng kanyang mga kaibigan at kapamilya. Kaya nga nagulat ang nanay ni Nika na nang gabi ng September 6, 2024 ay hindi na ito nakauwi pa sa kanilang bahay. Hinanap si Nika ng kanyang mga magulang sa paligid ng kanilang lugar. Subalit sila ay bigong makita ito. September 7, 2024, agad na nagpunta sa police station ang mga magulang ni Nika. Sinabi ng nanay ni Nika sa mga pulis na hindi na nakabalik si Nika matapos maglako ng mga paninda. Maging ang cellphone ni Nika ay hindi na raw makontak ng kanyang mga magulang. Nang araw din na iyon, inumpisahan ng mga pulis ang paghahanap kay Nika. Nagtanong-tanong sila sa mga bahay na kinabibilangan ng ruta ni Nika sa tuwing ito ay maglalako ng mga paninda. Hanggang sa nakausap nila ang isang lalaki. Ayon sa lalaki, may nakita siyang dalaga na naglalakad sa kanilang lugar. Sa video na ipinakita ng lalaki, nakunan sa kanyang likod ang isang dalaga na naglalakad. Nang ipinakita sa mga magulang ni Nika ang video, nakumpirma nila na iyon nga ang kanilang nawawalang anak. September 8, nagtanong-tanong ulit ang mga pulis sa lugar kung saan huling nakita si Nika. Sa isang bahay, may nakita silang CCTV. Nang suriin ang CCTV, nahagip ang isang dalaga na pareho ang suot sa video na ipinakita ng witness. Ang video ay kuha bago mag-alas 6 ng gabi. At dahil nga gabi na ng mga oras na iyon, umuwi na ang mga pulis at ipinagpatuloy ang kanilang investigasyon kinabukasan. September 9, hinalughog ng mga pulis ang isang gubat malapit kung saan nakuna ng CCTV si Nika. Maya-maya pa, natagpuan ng isang pulis ang 2 plastik na lalagyan at durog na pagkain. Nang ipakita ito sa mga magulang ni Nika, kinumpirma nga nila na iyon ang mga tinda ni Nika. Napansin din ng mga pulis ang bagong hukay na lupa malapit sa mga nakitang gamit ni Nika.
Iba nga ang pakiramdam ng mga pulis sa bagong hukay na iyon, kaya tiningnan nila ito. Laking gulat nila nang mahukay nila ang labi ni Nika. Halos madurog ang puso ng mga magulang ni Nika nang nakita ang sinapit ng dalaga. May bakas din o palatandaan na pinagsamantalahan pa si Nika bago siya patayin. Ayon sa autopsy report sa labi ni Nika, pananakal ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Wala namang sinayang na mga oras ang mga pulis at agad silang nagsimula ng investigasyon. May ilan din taong nakausap ang mga pulis na nakakita kay Nika bago ito mamatay. Ayon sa may-ari ng isang tindahan, bumili siya kay Nika ng tindang pagkain ng babae. May nakapagsabi din na matapos magtinda ni Nika sa isang tindahan, nagpunta siya sa isang grupo ng mga kalalakihan para magbenta. Isa sa mga lalaki ang in-interview ng mga pulis na nagsabi ang kaibigan niya ang huling kasama ni Nika. Sinabi daw ng kanyang kaibigan na ihahatid umano niya si Nika palabas ng gubad. Agad na hinanap ng mga pulis ang tinutukoy ng lalaki na si Indra Septawan o tawagin natin Ian, 26 years old. Agad na nagpunta ang mga pulis sa inuupahang bahay ni Ian. Subalit wala na doon ang lalaki at hindi na siya makita pa. Malakas ang hinala ng mga pulis na may kinalaman si Ian sa nangyari kay Nika. Gamit ang sniffing dog, inamoy ng aso ang natitirang gamit ni Ian sa inuupahan niyang bahay. Pero bigo ang aso na mahanap si Ian at may nakapagsabi din sa mga pulis na lumipad na ito papuntang Java. Lumipas ang ilang linggo at walang naging update sa kaso ni Nika. Hanggang sa isang tip ang natanggap ng mga pulis. Ayon sa nagtip, wala sa Java si Ian dahil nagtatago ito sa isang abandonadong bahay sa West Sumatra. Mabilis namang nagtungo ang mga pulis sa nasabing bahay. Pero bago pa makarating ang mga pulis, nauna na ang mga taong bayan doon at kinuyog nila si Ian. Sinaktan nila ang lalaki hanggang sa nagtago na lang si Ian sa kisame ng abandonadong bahay. Pwersahang pinababa ng mga pulis si Ian mula sa kisame at tuluyang naaresto noong September 20. Inamin naman ni Ian na siya nga ang pumatay kay Nika at pinagsamantalahan pa ang babae. Ayon kay Ian, tawag ng laman ang dahilan kung bakit niya ginawa ang krimen. Kinasuhan ng pananamantala at murder si Ian at ikinulong. Labis naman ang pasasalamat ng pamilya ni Nika sa agarang aksyon ng mga pulis na nagresulta ng pagdakip sa sospek. October 7 nang nagsagawa ng reenactment ang mga pulis at si Ian. Sa reenactment, ipinakita ni Ian kung paano niya sinundan si Nika at hinampas ng malakas. Nawalan umano ng malay si Nika at doon na ginawa ni Ian ang kanyang masamang balak sa babae. Matapos niya ngang patayin at halayin, dinala niya ito sa gubat. Sa ilog pa nga umano dumaan si Ian dala ang labi ni Nika. Nang nakakita ng tamang pwesto si Ian, naghukay siya at doon inilagay ang labi ni Nika. Sa ngayon ay gumugulong pa din ang kaso ni Ian. At kapag napatunayang guilty si Ian, maaari siyang makulong ng habang buhay sa kulungan o hatulan ng bitay. Kayo, ano ang mapapayo nyo sa mga online seller na nakikita nyong nagbebenta? Para nga hindi na maulit ang ganitong mga krimen. Lalo na at dumarami dito rin sa Pilipinas ang mga krimen kung saan pinapatay ang mga online seller dahil sa sinasabi na ang dahilan ay inggit. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!